Good morning. So, ang topic natin for today is the endocrine system. Siguro nagtataka kayo bakit yaan yung ating image. Di ba nanggabanggit ko nung nakaraan, ang endocrine system is composed of glands that secretes mga compounds o mas kilala natin sa tawag na hormones. So, ito kasing malaking tao na to, he suffers from an endocrine disorder. So, overproduction ng kanyang growth hormone results to gigantism. So, ito si Mr. Robert Wadlow. So, itong isang tao na yan, so parang comparison lang, ito ay, yan yung normal height ng isang average person. Yan, punta tayo sa endocrine system is composed of specialized organs and tissues that produce, store, and secrete hormones, and it interacts with the nervous system in order to control the body within all the cells in the body. Di ba nabanggit ko na nung tayo ay nag-discuss ng nervous system na kaagapay ng nervous ang endocrine system para ma-regulate or para gawin yung iba pang functions ng ating katawan. So, yung mga organs na yan or glands, nagre-release ng compound or tinatawag nating hormone. So, ang hormones ay chemical substances which act as messenger of information to regulate the functions of the different parts of the body. So, this messenger travels through our bloodstream. Kaya pwede ring tawagin ng endocrine system na ductless glands. Kasi nga, yung hormone, so wala siyang particular na daanan, kundi pinapadala siya kasama ng blood para makarating yung messages dun sa certain body part or cell. So, halimbawa, ano-anong mga messages? Pwedeng, halimbawa, kailangan sabihin dito sa cell na to na kailangan na niyang mag-divide or kailangan gumawa or mag-synthesize ng specific protein. Or pwede ring direktang sabihin dun sa mismong organ na ganito ang dapat gawin. So, itong mga ito, yung image na yan ay yung ating mga, anong tawag dito? Mga organs. Okay? So, merong different organs under endocrine system. Ang hormones din, siya yung nag-activate, pwede rin niyang stimulate yung various organ. Halimbawa, pwede rin kontrolin yung reproduction. Halimbawa, may development and metabolism na dapat mangyari sa katawan. So, yung mga endocrine gland natin, magkaiba yan sa sa exocrine gland. Di ba nabanggit ko nung nakaraan sa integumentary system natin na example ng exocrine gland, which we have sweat glands and salivary glands. So, alam natin, nagsisecrete syempre ng sweat and saliva. Ang endocrine gland natin, yan ang nagpo-produce ng hormone. So, sabi natin, typically nire-release sa bloodstream. So, kasama sa mga glands, we have the pituitary gland, hypothalamus, and the pineal or pineal. So, yung tatlong yan, alam natin na ang location ay nasa brain. So, parte sila ng brain natin. And then, we have thyroid and parathyroid gland. So, yan dalawa naman yan ay nasa neck natin sa harapan ng ating trachea or trachea. So, sa harapan ng ating daanan ng hangin. We have the adrenal gland, pancreas, and the gonads. So, alam natin, nasa lower torso. Ang location ng adrenal gland, nasa taas ng kidney. Pancreas, nasa bandang digestive system. And then, ang gonads natin ay nasa, syempre, nasa bandang reproductive area. So, pag sinabi natin gonads, reproductive glands, we have the testes, syempre sa lalaki, and then we have the ovary sa babae. Bukod dun sa mga organs na yan or glands na yan, meron pang ibang organs na nagko-contain din ng mga clusters of endocrine cells. Halimbawa, small intestine, stomach, kidneys, heart, ganyan, pancreas, placenta, sorry. So, yung mga yan, nagsasecrete at nagre-release ng mga hormones sa panahong kailangan lang. Halimbawa, yung heart, di ba, alam naman natin na ang main function, syempre, ay
pang-circulatory system. So, main function ay mag-pump ng blood. Pero, at certain times, nagre-release sila ng certain hormones. Okay? So, tayo kay hypothalamus. So, hypothalamus is described as the coordinator of the endocrine gland because it controls the pituitary gland. It serves as the primary link between the nervous and the endocrine system. Ibig sabihin, ang hypothalamus, may pinoproduce yan anong tawag doon? Parang releasing at saka inhibiting hormones. Pag sinabing inhibiting, pwedeng parang ini-stop niya. Okay? Siyempre, pag releasing, sinisimulan ng mag-produce ng mga hormones. Halimbawa, sabihin ng hypothalamus, kailangan nang mag-produce ng ganitong hormone o kaya, wag mo nang mag-produce ng ganyang hormone. So, si hypothalamus ang magkocontrol. Punta tayo kay pituitary gland. So, sabi dyan, pituitary gland is a small sac comprised of posterior lobe and anterior lobe which hangs from the hypothalamus. So, ayan, babalik na naman tayo sa directional terms. So, posterior, alam natin, sa bandang likod, and then anterior sa harapan. Siguro kanina nakakita tayo nito, 'di ba? Siguro naisip niyo scrotum. So hindi. Ayan, yung unang ay nasa taas. So parang si pituitary gland ang merong 'di ba? So parang ang term natin dito, kinakalabit ni pituitary gland yung certain organ para mag-release ng mga hormones. Okay, kung kailan dapat silang magtrabaho. So parang gano'n na lang yung term natin para mas maintindihan natin. So, ang pituitary gland nagsesecrete ng 8 hormones. So, posterior lobe, it secretes neurohormones ready-made for the hypothalamus. Anterior lobe secretes its own hormone. Posterior lobe, ang sinesecrete niya ay oxytocin and antidiuretic hormone. Ang anterior lobe, growth hormone, thyroid-stimulating hormone, or TSH, adrenocorticotropic hormone, and then follicle-stimulating hormone or FSH, and then luteinizing hormone or LH, and then prolactin. Balik tayo sa posterior pituitary secretion. So, syempre, alam natin yan ay galing sa posterior lobe. So, sabi dyan, ADH or antidiuretic hormone o pwede rin tawaging vasopressin. Alagay dyan, it inhibits urine formation at specific times. So, halimbawa, may mga panahon, halimbawa, na mababa ang BP ng isang tao. So, tinutulungan tayo ng ADH or antidiuretic hormone na maiwasan yung dehydration. Siguro, narinig nyo na kapag mataas ang BP, di ba? Inom ka na, parang ina-advise na inom ka ng pineapple or inom ka ng water or inom ka ng mga liquids para ikaw ay maihi, di ba? Kapag mataas ang BP. So sabi dyan, kapag halimbawa bababa ang BP, so ang mangyayari, hindi mo nagagawa si kidney ng ihi, so para maiwasan yung dehydration. So para hindi ka iihi, so para ma-maintain yung blood pressure mo. So para hindi na siya bumaba. Okay? Punta tayo sa oxytocin. So ang oxytocin, nasa kalagay dyan, childbirth, breastfeeding, sex and affection, couple bonding. So nire-release ang oxytocin during childbirth. Involved din siya sa release ng gatas during breastfeeding. Involved din yan sa sexual and affectionate behavior between mates. So, parang nagpo-promote ng couple bonding. So, medyo pasensya na sa boses ko at ako ay may sipon. Yan. So, punta tayo sa anterior pituitary gland or yung mga sinesecrete niyan. So, alam natin na mayroong iba-ibang role, halimbawa, magsesecrete ba, mag-manufacture ba ng certain hormone para ma-regulate yung iba pang endocrine gland. Sabi natin, babalik tayo dun sa sinasabi ko kanina na pwedeng kakalabitin ni pituitary gland yung certain gland pa para mag-produce din ng kanilang hormone. Di ba sabi natin kanina, ang posterior lobe, meron na siya kaagad
sariling hormone. Wherein yung anterior lobe, kailangan pa niyang kalabitin yung certain gland or organ para mag-produce ng certain hormone. So, example, we have the growth hormone. So, pinopromote niya syempre ang tissue growth and ano pa, parang dinedirekta or ano pa pwedeng tawag doon. Parang sinasabihan niya, ayan, yung mga cells o kailangan na halimbawa mag-metabolize ng fat, ganyan. Thyroid stimulating hormone, so sinistimulate niya yung thyroid gland para mag-produce ng certain hormone. Adrenocorticotrophic hormone, so sinistimulate niya yung adrenal cortex, kung nakita natin kanina, nasa taas ng kidney, para mag-produce ng certain hormone. So, prolactin stimulates milk production, and then itong follicle stimulating hormone natin or yung FSH, so nire-regulate niya yung gonads, yung testes and the ovaries. So, yung mga hormones na yan, so pwedeng i-release yan kapag merong stimulus na na-receive galing sa hypothalamus. Okay, halimbawa, sinabi ni hypothalamus, oy, gantong edad na yung person, halimbawa, so kailangan ng palakihin, ang dapat palakihin, kailangan may tumubo ng buhok sa ganitong parte, parang kakalabitin niya si hypothalamus, o kailangan ganito, or buntis yung babae, so sabihin ni hypothalamus kay pituitary, o ganito ang dapat mangyari. So, gagawin naman ni pituitary gland, kakalabitin niya yung organ or yung hormone. Halimbawa, si prolactin. So, kailangan mag-produce na ng milk. So, parang ganun. So, punta tayo kay thyroid gland. It secretes hormones that controls metabolism and growth. Ang ating thyroid gland, so, pinubuo yan ng, sabi natin kanina, ang location ay nasa neck, sa harapan ng trachea. So, binubuo yan ng dalawang lobes na kinokonekta lang ni isthmus. Ayan, sa image natin. Left lobe and the right lobe. So, merong dalawang thyroid hormone na nire-release ang ating thyroid gland. Yung isa ay T3, yung triiodo thyronine, and yung isa ay T4, which is thyroxine. Okay? Mama, paano kapag overproduction ng thyroid gland? O, pwede pala yun. Ibig sabihin, makulit siguro si pituitary gland, ano? Kalabit na, oy, mag-produce ka na mag-produce ng thyroid hormone. So, pagka excessive ang production ng thyroid hormone, pwede magkaroon ng hyperthyroidism. Kapag ka naman hindi or hindi masyadong probably hindi na stimulate ng maigi si thyroid gland. So, kokonti ang i-release ng thyroid hormone. So, magiging deficient naman yung ating katawan, halimbawa. So, ang magiging effect sa atin ay hypothyroidism. So, punta tayo sa parathyroid gland. So, nasa likod lang yan ng ating thyroid gland. So, kung nakikita natin, yan yung front view, ito yung back view. So, ang parathyroid gland natin, nagsesecrete ng parathyroid hormone. Ang parathyroid hormone natin, nagre-regulate ng ating calcium at saka phosphate level sa ating dugo. Okay, punta tayo sa adrenal gland. Ang adrenal gland, it is composed of adrenal medulla, so makikita natin sa image, and yung may isa, kalimutan, outer adrenal cortex. So, ayan. So, ang sinesecrete ay adrenaline or epinephrine. Kapag adrenal medulla, yun yung sinesecrete. Kapag naman adrenal cortex, aldosterone, cortisone or cortisol, and hydrocortisone. Okay? Diba, pwedeng sabihin. So, actually, maraming klase yung ating anong tawag dyan? Mga hormones eh. Halimbawa, corticosteroids ba yan? Mineralocorticoids ba yan? Yung mineralocorticoids, under niyan yung aldosterone. Yung glucocorticoids, under niyan yung, for example niyan, yung cortisol or cortisone. Ang cortisol natin, pwede rin siyang tawaging stress hormone. Okay?
Ano pa? Pagka naman gonadocorticoids, yan ay mga sex hormones, halimbawa androgen or testosterone kasi kapag kino-convert lang yung androgen para maging testosterone. Okay? Yung mga yan, halimbawa yung adrenaline tsaka norepinephrine. So, importante yan sa emergency situation. So, lumalabas lang, di ba, kapag may sunog or may sakuna, di ba, sabi natin, nabubuhat yung hindi mo kayang buhatin dun sa normal situation. Di ba? So, kailangan din natin yan. Aldosterone, so nire-regulate niya yung ating potassium and sodium sa ating katawan. Ano pa ba? So, adrenal and norepinephrine. So, kapag sila ay ni-release, ang mangyayari sa atin, tataas yung ating blood glucose level syempre, sa dugo natin. Mas bibilis yung ating heartbeat. Diba? So, maganda rin yan, paminsan-minsan. So, parang, hindi ko sinabing magandang magkaroon ng sakuna. Ibig sabihin, pagka nire-release yung adrenal, yung mga hormones na yan, yung adrenaline and norepinephrine, parang maganda rin siya kasi anong tawag yun? Parang ine-evade niya yung danger. Ganyan. Pero kapag lagi kang stress, halimbawa, laging cortisol ang lumalabas, so pangit rin naman sa maraming effect ang stress hormone sa skin, sa iba pang organs ng katawan. Ito tayo sa pineal or pineal gland. So, ang pineal gland, so alam natin, nasa may diencephalon sa ating brain. So, it secretes melatonin. Ang melatonin, tinutulungan tayo para tayo ay makatulog. So, kung narinig nyo na yung mga circadian rhythm, ganyan. Baka ngayon alam ko meron ng mga synthetic na melatonin or synthetic na, anong tawag doon? Ayan, parang sleeping hormone kasi nga mas exposed tayo sa blue light. So, parang hindi na nakikilala or hindi na tayo nagre-release ng melatonin. So, nahirapan na tayong matulog, ganyan. Next ay, punta na tayo dun sa mga glands na merong ibang function bukod sa endocrine function. Di ba alam natin, pancreas, kasama yan sa digestive system. So, bukod sa digestive function, meron din siyang endocrine function. Ayan. So, meron siyang both endocrine and exocrine secretions. So, alam natin na ang pancreas matatagpuan sa abdomen. So, responsible din yan for making hormones such as glucagon and insulin. So, yan. Glucagon and insulin or insulin. Sige. So, polypeptides yan. Kaya ganyan yung itsura. So, they are made up of mga amino acids. So, ang glucagon, hindi ko pala nalagay. Ayan. So, ang glucagon natin, ang nangyayari, nasi-stimulate yan kapag mataas ang ating blood glucose level sa blood. Okay? Ibig sabihin, maglalabas lang ng glucagon si pancreas kapag tayo ay nagpa-fasting. So, ano pala yung sinabi ko, parang ang glucagon ay parang nasi-stimulate, stimulates an increase or pinapataas niya yung ating blood glucose level, kaya nare-release siya during fasting. So, halimbawa, di ba kapag nagpa-fasting tayo, syempre hindi tayo kumakain. So, kailangan ng katawan ng insulin. So, magre-release siya ng glucagon. Kapag naman, or kailangan natin ng blood sugar, kapag kailangan natin ng blood sugar, so saka siya lalabas. Si insulin naman, yung release niya ay nati-trigger by eating. So, ang nangyayari, para pababain yung ang tawag dyan, blood glucose natin, dahil nga marami tayong kinain, so saka maglalabas si pancreas ng insulin. So, punta tayo kay reproductive organs or gonads, ovaries, and the testes. So, ayan. Ang gonads natin, nagpo-produce ng mga sex hormones. So, ayan.
Ovaries secrete sex hormones including estrogen and progesterone. Ang progesterone natin, yan ang pregnancy hormone. So, lumalabas lang yan kapag buntis. So, yung dalawa na yan ay nagko-control ng development ng reproductive organ at saka secondary sex characteristics sa female. Siyempre, sabi ko kanina, kailangan na bang palakihin? Halimbawa, ang dibdib. Kailangan na bang palaparin ang balakang? Kailangan na bang magkaroon ng buhok? Ang dapat magkabuhok? Ayan. Sa testis naman, it secretes the male hormone called testosterone. Yung aldosterone kasi, so male, ano din yun, male hormone. Kaya lang, kapag na-convert na siya, nagiging testosterone na siya. Ang testosterone naman, it controls the development of reproductive organ and secondary sex characteristics sa males. Okay? Halimbawa, kailangan na bang magkaroon ng mga bigote, pabababain na ba ang boses, ganyan. Magkakaroon na bang buhok, ang dapat magkabuhok, ganyan. Ano pa? Kasama din dyan ang placenta, di ba sabi natin kanina yung progesterone, hormone for pregnancy. So, parang temporary endocrine organ siya na, ano tawag to? Parang nag-exist sa kapag or during fetal development. So, syempre sa buntis. So, nagsasecrete yan ng mga steroids saka mga proteins na para suportahan yung development at saka growth ng fetus. Ayan. So, glands, pwede mag-secrete ng mga growth hormones. So, ayan dyan yung mga functions. Ayan. Growth hormone regulates growth, control the function of endocrine glands. Thyroid, nagsasecrete siya ng thyroxine or yung isa yung triiodo, thyronine. Parathyroid, nagsasecrete ng parathormone or parathyroid hormone. Adrenal gland, pwedeng adrenaline, di ba ang dami kanina? Pwedeng adrenaline, pwedeng norepinephrine, pwedeng, ano sabi natin kanina, cortisol, ganyan. Pancreas, pwedeng insulin, pwedeng glucagon. Testes, testosterone, ovaries, estrogen or progesterone, and then pineal, melatonin. Biological clock or yung circadian rhythm. So sabi natin kanina, merong mga ano sinabi ko kanina? Merong mga certain organs na merong clusters of endocrine cells, di ba? So yan yon. Yan, mga adipose cells, nagre-release ng leptin. So, para saan ang leptin? It communicates how much fat is stored in the body. Nag-secrete din resistin and adiponectin. It is related to physiological response to insulin. Enteroendocrine cells. So, na nasa GI tract. So, it releases peptide hormone that regulates digestion. Cardiac cells, sabi natin kanina, di ba, nagsasecrete ng dalawang hormone, atrial natriuretic peptide. It regulates blood volume and blood pressure. And then B-type natriuretic peptide. So, in response to any stretching caused by increased blood volume. And then, ang kidneys, nagsasecrete ng erythropoietin and renin. So, ang erythropoietin, it promotes production in or of red blood cells. And then, renin associated with aldosterone release. Bones din natin nagsasecrete ng osteocalcin that promotes the release of insulin. Skin, nagsasecrete ng cholecalciferol. So, kapag na-expose tayo sa UV light. So, ayan. Alam natin, involved ang skin kapag sa vitamin D production kapag lang tayo ay magpa-araw. Pero alam ko ngayon meron ng mga synthetic vitamin D. Ayan. So, ang communication daw is critical for human development. So, ibig sabihin, yung body natin nakadepend or body functions natin nakadepende sa abilidad ng mga hormones natin na mag-travel papunta kung saan sila kailangan. Ibig sabihin, kung hindi nakarating doon sa certain organ or gland, edi hindi siya magpa-function ng maayos. Diba? Ibig sabihin, ayun, kailangan yung hormones mag-travel sa ating bloodstream. So, kung hindi nakalabit or hindi na-stimulate ng maayos yung certain part or organ, so hindi siya gagana ng maayos. So, punta tayo sa endocrine disorders. Actually, ang dami. Konti lang ulit yung nilagay ko. So, una na dyan ay diabetes.
So, ang diabetes or diabetes, diabetes, ganyan. It is a disease, actually chronic disease, ibig sabihin pang matagalan or matagal, ganyan. In which your blood glucose or blood sugar or blood sugar levels are too high. So, dapat walang kama pala dito. Blood sugar levels are too high. So, meron daw dalawang klase. We have type 1 diabetes, ibig sabihin your body does not make insulin. So, hindi siya nagpo-produce ng enough na insulin. And then number 2, your body does not use insulin well. Ibig sabihin, hindi naman nagre-respond ng maigi yung katawan mo. Okay? So, nangyayari yan kapag yung katawan natin resistant na sa insulin. So, halos pareho lang yung symptoms niyan. So, ang tawag dun, parang tatlong P. Okay? Polydipsia, polyuria, and then polyphagia or polyphagia. Yung polydipsia, parang excessive yung uhaw mo palagi. Parang kapag kayong tatlong yun present, mag-ano ka na, para mag-suspect ka na ikaw ay merong diabetes. Kapag ka extreme ang thirst or increase ang thirst, yung polyuria natin, frequent urination, kahit hindi ka naman siguro inom ng inom. And then polyphagia, increase in appetite. Kasama din ang weight loss, madali kang mapagod, lumalabo ang mata, ano pa, meron kang mga sores or wounds na hindi ka agad gumagaling, kakaroon ka na ng mga anong tawag ng pamamanhid at saka mga tingling sensations sa paa at saka sa kamay. O, yan yung mga symptoms ng diabetes. So, ang diabetes type 1 natin, actually pareho pala. Pareho pwedeng, anong tawag doon? Dapat lifestyle modification. So, healthy diet, physical activity, taasan, i-monitor ang blood sugar, ano pa, kung maraming stress, so dapat i-manage ang stress. Diba sabi natin kanina, ang stress pwede makapagpataas ng blood sugar, pwede makapagpataas ng BP, papangit pa balat mo, ganyan. And kung merong existing condition, so dapat, anuhin na din, ang tawag doon, kontrolin na. So yung T1 natin, type 1, diabetes natin, pwede ang ma-develop kahit na bata pa yung edad. Okay? Hindi yan pwedeng ma-prevent. Ibig sabihin, pwedeng, anong tawag natin? Inborn parang medyo bata ka pa nga yan. Kasi sabi, yung mismong katawan mo na, yung hindi nakakagawa ng, ng insulin. So, ang type 1 natin, so yan yung nire-require ng insulin therapy. And then type 2 natin, yan naman yung nade-develop kapag ka tayo ay, or habang tumatanda tayo. Ibig sabihin, pwede yung ma-prevent with lifestyle changes or modification. Pwede rin yan ma-manage through lifestyle modification kung madadiagnose ng mas maaga. Ano pa? Pwede sabihin sa diabetes. Kapag yung kailangan ng mga insulin therapy, ano yung mga site, doon sa mga fatty na site, makikita nyo, nagsasaksak sila sa tiyan, minsan sa braso, minsan sa hita, ganyan. Ito, yan ay pang monitor ng ating blood sugar. So, Cushing disease, ayan. So, overproduction of the pituitary gland hormone can lead to overactive adrenal gland. So, ang nangyayari naman dito, masyado namang gumagawa yung adrenal gland ng certain hormone, which is cortisol. So, parang ang nangyayari, baka over-kalabit ni pituitary gland kay adrenal gland, kaya siya gumagawa ng maraming cortisol. So, sabi natin kanina, ang cortisol ay stress hormone. So, pwedeng ganyan ang mangyari. Pwede rin daw magkaroon ng Cushing syndrome ang mga bata kapag sila ay nagre-receive or nagtitake na ang matataas na doses ng corticosteroids. So, parang mga anti-inflammatory yan na medications.
So, ayan. So, ang treatment, pwedeng surgery, ganyan. Radiotherapy, chemotherapy, para nga patigilin, parang ganyan, para pahintuin yung pagpaproduce ni adrenal gland ng cortisol. Or pwede rin, meron ding mga, tawag doon, parang cortisol inhibiting drugs para hindi na nga sila mag-release. Hyperthyroidism, so nadaanan na natin to kanina sa thyroid gland, di ba? So sabi dyan, the thyroid gland produces too much thyroid hormone. So overactive naman ang thyroid. So pwedeng mag-lead to weight loss, fast heart rate, sweating, nervousness. So most common cause of an overactive thyroid is an autoimmune disorder called the Graves' disease. So Tagalog, ang tawag natin dyan, goiter, bosyo, ganyan. Alam ko dalawang klase yan. May toxic goiter and then yung lumalaki na yan. Toxic goiter, hindi nakikita na lumalaki, hindi nakikita na namamaga yung ating thyroid gland. Hypothyroidism, the thyroid gland does not produce enough hormone, leading to fatigue, constipation, dry skin, and depression. The underactive gland can cause slow development in children. Di ba sabi natin, responsible din yan sa growth natin eh. So kaya mas parang mga bansot, ganyan. Some types of hypothyroidism are present at birth. So, yan yung mga symptoms ng hypothyroidism and ng hyperthyroidism. Intolerance to cold, so ginawin, receding hairline, facial and eyelid edema na mamanas, ibig sabihin ng edema na mamanas, dull black expression, extreme fatigue, thick tongue or slow speech, anorexic, brittle nails and hair, menstrual disturbances, pagka-hyperthyroidism, intolerance to heat. So, init na init naman ito, lamigin, ito parang initin. Pawisin, ganyan. Fine straight hair, hala, naputol na. Bulging, eyelids, facial flushing, enlarged thyroid, finger clubbing. So, finger clubbing, parang nakita na natin to sa integumentary system. Tremors, or parang pangangatog, diarrhea, menstrual changes. Amenorrhea, ibig sabihin, hindi nire-regla. Weight loss, breast enlargement, ayan. Localized edema ata, ito hindi ko na makita. Ayan, punta tayo sa gigantism, yung sinabi natin kanina, yung picture natin kanina, gigantism or acromegaly and other growth problems. If the pituitary gland produces too much growth hormone, a child's bones and body parts may grow abnormally fast. So, kung overproduction naman ng growth hormone, edi sosobra ka naman sa laki. If growth hormone levels are too low, a child can stop growing in height. So, syempre, laging dalawa, overproduction and then underproduction. Hypopituitarism, the pituitary gland releases little or no hormone. So, syempre, kung kabaliktaran, so hindi ka naman, or parang wala nang nire-release na growth hormone, so syempre, magiging bansot or small. So it may be caused by a number of different diseases. Women with this condition may stop getting their period. So PCOS or polycystic ovarian syndrome. So overproduction naman ng androgen. Diba sabi natin kanina, ang androgen ay pwedeng parang gonadocorticoids. Ibig sabihin, nire-release ng anong tawag doon? Pwede rin kasi siyang i-release sa adrenal gland or pwede rin parang pagka sa gonadocorticoid sa gonads, masabi natin ang androgen pwedeng ma-convert into testosterone. Interfere with the development of eggs and their release from the female ovary. PCOS is the leading cause of infertility. So, kaya rin nahihirapan yung iba na magkaanak. Ayan. So, ang symptoms, hair loss, hirsutism. Hirsutism, yung nagkakaroon ng hair growth. Di ba kadalasan sa lalaki lang na may nagkakabigote, nagkakabalbas, nagkakabuhok sa patilya. Diba sabi natin kasi ang androgen ay male hormone yan. So, nagkakaroon, since abnormal, nagkakaroon din yung mga
may mga PCOS. Pelvic pain, infertility, overweight, irregular periods, fatigue, high testosterone levels, o yan, and acne. Adrenal insufficiency, the adrenal gland releases too little of the hormone cortisol and sometimes aldosterone. Di ba sabi natin kanina, ano yung sinabi ko kanina? So parang good din na merong mga na nagre-release tayo ng mga cortisol. Di ba sabi ko kanina, mas okay na tayo ay nagkakaroon ng mga, or nagre-release ng mga stress hormones paminsan-minsan. Ayan. So, symptoms include fatigue, stomach upset, dehydration, and skin changes. So, example daw ng adrenal insufficiency ay Addison's disease. So, ang mangyayari sa atin ay, bronze, pigmentation of the skin, changes in the distribution of body hair, GI disturbances, weakness, weight loss, postural hypotension, para mabababa ang BP kapag nag-iiba ng posisyon. Ayan, hypoglycemia. Ayan. Ay, naglagay na ako ng coke. So, last, end na ng discussion ng endocrine system. So, the more you worry, the more you throw off the delicate balance of hormones required for your health. Lalo kapag tayo ay palagi nasa stress, dapat kapag may mga stressors, alam natin kung paano siya balansehin. Kasi marami or malaki yung effect pagdating sa ating body organs. Ayan. Thank you for listening. See you sa next topic natin. Bye-bye.